Ang lihim ni Lisa, Episode 2. Ang pagbagsak 3 buwan matapos ang pag-amin ni Lisa. Nagpanggap si Lita na walang nakita. Pinili niyang maniwala na pagkakamali lang iyon. Nalilipas din ang nararamdaman ng nakababatang kapatid. Pero nagkamali siya. Hindi nawala ang pagtingin ni Lisa. Lalo lamang itong lumalim. Unti-unti, nagbago si Lisa. Hindi na siya ang laging nasa likod. Ngayon, siya na mismo ang lumalapit kay Marco. Kung makipagkwentuhan, kung makatawa sa mga biro nito, parang walang nagbago. Pero may nagbago. Sa tuwing nasa tabi niya si Lisa, may kung anong kakaiba sa kilos nito. Ang paraan ng paghawak sa braso ni Marco, ang tawa kapag nagkakatinginan sila, ang pagkiling ng ulo habang nakikinig dito. At napapansin niyon ni Marco. Isang gabi, naalimpungatan si Lita. Wala sa tabi niya si Marco. Lumabas siya ng silid at doon niya nakita ang eksenang hindi niya inaasahan. Nasa may hagdan si Lisa, nakasuot ng manipis na damit pantulog at walang suot na bra, parang katatapos lang maligo. Nakatayo si Marco sa ibaba, hawak ang gitara. Tahimik lang silang nagtitigan. Marco, bulong ni Lisa. Sapat lang para marinig nito. Alam kong mali ako, pero hindi ko na kaya. Anong hindi mo na kaya? Tanong ni Marco, namamaos na ang boses. Ang magpanggap na wala ako. Sagot ni Lisa sabay hakbang palapit. Ang makita kang masaya kasama ang ate ko habang ako'y nasisira. Hindi umalis si Marco at iyon ang unang pagkakataon na hindi siya lumayo. Ang simula ng lihim kinabukasan, nagtapat si Marco kay Lita. Naiinis ako kay Lisa, ang landi niya sa akin. Sabi nito, halata ang pagkabahala. Nanlamig si Lita. Anong ibig mong sabihin? Iyong kilos niya. Parang hindi na niya ako tinatrato bilang bayaw. Paliwanag ni Marco. Pero huwag kang mag-alala, iiwasan ko siya. Naniwala si Lita. Mahal niya si Marco. At mahal din nito si Lisa bilang kapatid. O yun ang akala niya. Pero lingid sa kaalaman ni Lita, sa tuwing aalis siya ng bahay, may nagaganap na pagtatagpo sa pagitan ng nobyo at ng kanyang kapatid. Magsisimula iyon sa simpleng text. Umuwi ka na, nandito lang ako. Isa bakit? Marco, kasi miss na kita. Lisa sa simula, binabaliwala ni Marco. Pero isang hapon, umuulan at nakita niyang basa si Lisa sa labas ng bahay. Inabutan niya ito ng payong. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Lisa ang kamay niya at hindi binitawan. Bakit mo ba ako pinipigilan, Lisa? Tanong ni Marco ng pabulong. Hindi kita pinipigilan. Tugon ni Lisa, nakatingin sa mga mata nito. Inaanyayahan lang kitang mahulog. At sa hapong iyon, sa ilalim ng ulan, sa likod ng kanilang bahay, unang nagkahalikan sina Marco at Lisa. Ang dobleng buhay, nagsimula ang lihim na relasyon. Sa harap ni Lita, perpekto pa rin si Marco. Mapagmahal, maalalahanin. Sa harap ng nakararami, normal na kapatid pa rin si Lisa. Pero sa tuwing magkakasalubong ang mga mata nila, may kuryenteng dumadaloy na hindi nila kayang itago. Madaling araw, habang natutulog pa si Lita, tumatakas si Marco sa kwarto ni Lisa. Tahimik, maingat, puno ng panganib. Hindi ito tama, sambit ni Marco isang beses, nakahiga sa tabi ni Lisa. Tumawa ito ng bahagya. Bakit mo ba ko pinili kung ganyan ka? Hindi kita pinili, sagot ni Marco, hinarap ito. Nahulog lang ako, at hindi ko alam kung paano aahon. Hinalikan siya ni Lisa sa noo. Huwag ka nang ahon, dito ka lang sa akin. Lumipas ang mga linggo, patuloy ang lihim. Sa tuwing magkasama sila, tila nauubos ang oras. Sa tuwing magkahiwalay, parang may kulang. Hindi na alam ni Marco kung nasaan ang totoo, kung kay Lita ba ang puso niya o sa nakababatang kapatid nito. Ang pagtuklas. Isang gabi, may nakalimutang hawakan si Marco sa kwarto ni Lisa. Ang panyo niyang may burda ng pangalan niya. Natagpuan yun ni Lita kinaumagahan habang naglilinis ng kwarto ng kapatid. Sa una, inakala niyang napagkamalan lang ni Marco ang kwarto. Pero may sumagi sa isip niya.
Ang mga gabing madalas nang umuwi si Marco, ang mga pagkakataong hindi siya nito mahagilap sa umaga, ang mga titig nilang nagtatagpo ni Lisa kapag akala nila'y hindi siya nakatingin. Hindi siya nagsalita, hindi siya umimik, naghintay siya. At isang madaling araw, ginising siya ng yabag sa labas ng silid. Tahimik siyang sumilip. Nakita niya si Marco na dapat ay nasa sariling bahay, napabulong na kumakatok sa pinto ng kwarto ni Lisa. Bumukas iyon at pumasok si Marco. Nanlamig si Lita. Parang may sumabog sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tahimik lang siyang bumalik sa kanyang kwarto, hinintay na mag-umaga. At nang sumikat ang araw, naghanda siya ng almusal. Tulad ng nakagawian, pababa ng hagdan sina Lisa at Marco, magkahiwalay, walang malay. "Good morning, ate," bati ni Lisa, ngiting hindi alam ang darating. Ngumiti si Lita. "Maupo na kayo, mag-usap tayo." At sa sandaling yon, may kakaiba sa boses ni Lita. Hindi galit, hindi lungkot. Tibay ng loob na hindi nila inaasahan. "Alam ko na," simula niya, hindi tumitingin sa kanila. "Alam ko na ang tungkol sa inyo." Wakas o simula ng digmaan. Ano kaya ang gagawin ni Lita? Paano kaya magre-react sina Marco at Lisa? At hanggang saan aabot ang lihim na pag-ibig na ito? Minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang pagkakanulo, kundi ang pagpiling mabulag sa katotohanan hanggang sa huling sandali.